Bakit nga ba tila hindi natatapos ang pagyanig sa ating bansa? Mula pa noong panahon ng mga Kastila hanggang sa makabagong panahon, ang Pilipinas ay patuloy na tinatamaan ng mga lindol. Pero gaano na nga ba kalayo ang narating ng ating kaalaman tungkol dito? Noon, simple lang, kapag lumindol, dasal ang unang takbuhan. Taong 1645, yumanig ang lindol ng San Andres at winasak ang Maynila. 1863, bumagsak ang mga simbahan sa Intramuros. 1976, isang lindol at tsunami ang pumatay ng libo-libo sa Mindanao. At sinong makakalimot sa 1990 Luzon earthquake nung bumagsak ang mga gusali sa Baguio at Cabanatuan. Ang kasaysayan ay malinaw, palaging kasama ng Pilipinas ang paggalaw ng lupa. Pero sa paglipas ng panahon, dumating ang agham at nagbago ang paraan ng ating pakikibaka sa lindol. Sa tulong ng PBOX, natuntun na ngayon ang mahigit 500 aktibong fault lines sa bansa gamit ang mga seismic sensors at real-time monitoring systems. Kaya nang makita kung saan nagaganap ang bawat pagyanig. Bagamat hindi pa rin kayang hulaan ang eksaktong oras ng isang lindol, kaya na nating tantyahin kung saan ito malamang tumama. Tulad ng bantay saradong West Valley Fault, may mga early warning systems na rin at taon-taon sinasagawa ang shake drill para sanayin ang bawat Pilipino. Kung noon dasal lang pag-asa, ngayon may agham, may teknolohiya at may paghahanda at higit sa lahat pananalig pa rin sa Diyos. Ang lindol hindi na natin mapipigilan, pero kaya na natin itong paghandaan at pag-aralan. Sa bawat pagyanig ng lupa, may paalala na ang katalinuhan ay sandata laban sa kapahamakan. Ito ang Katalisikan Chronicles, kung saan ang kalaman ay gumigising sa ating kamalayan.